Inaanyayahan ko lahat na tayo po ay tumayo. Binibigay ko po kay Pastor ang panalangin. Hallelujah. Dakila ka o Diyos, makapangyarihan ka Panginoon o God. Hallelujah Jesus, sa bawat salita aming matanggap Panginoon, patuloy namin ito pinapasalamatan sa iyo Diyos sapagkat patuloy kaming itinutuwid nito Panginoon sapagkat ang salita mo Diyos, hallelujah, ang may kapangyarihan na ituwid ang tao hanggang sa marating namin Panginoon ang buhay na walang hanggan. Lord, hallelujah, dakila ka o Diyos at dalangin ko Panginoon, napuspusin mo Panginoon ang iyong kapangyarihan, hallelujah, ang babae Panginoon na magdadala sa iyo ng mensahe mula sa iyo Diyos, hallelujah, mga salita. Praise God na nagbibigay buhay sa bawat isa, nagbibigay ilaw, hallelujah, sa aming pamumuhay sa mundong ito. Dakila ka o Diyos, makapangyarihan ka Panginoon o God, hallelujah, mula ulo hanggang pa Panginoon ay balutin mo siya. Praise God, hallelujah, at gamitin mo siya Panginoon sa mga oras na ito. Patuloy kami nagtiwala sa makapangyarihang pangalan. Praise God, hallelujah, in Jesus name. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Ang tema po ng pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito ay New Mind and New Heart. Kailangan bilang isang Kristiyano ay meron tayong bagong pag-iisip at bagong puso. Praise God. Bakit nga ba kailangan natin magkaroon ng bagong isip at bagong puso? Praise God, hallelujah. Makibukas po tayo sa Roma 12. Roma 12:2. Praise God. Okay po, ano man ang focus mo? Sabi, Roma 12:2. yes. Praise God, hallelujah, sa dito sa Roma 12. Huwag kayong makiaayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ulitin ko lang po. Sabi dito sa Roma 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Praise God. Hallelujah. Bilang isang Kristiyano, kailangan kapag tayo ay nabautismuhan at tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso at isip, kailangan pag-ahon natin ay may bago na tayong isip at puso. Praise God. Yung dati natin pagkatao ay wala na sa atin. Praise God. Sabi nga niya, di ba? Talikdan natin ang lahat ng kasalanan bilang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Ibig sabihin, huwag nating balikan ang mga bagay na hindi nararapat sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan meron tayong bagong pag-iisip at may bago tayong puso. Praise God. Amen. Kasi hindi mo masasabi na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo kung patuloy kang bumabalik sa dati mong pagkatao. Sabi nga, di ba niya, talikdan natin. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Praise God. Ano nga bang gawain ng sanlibutan? Yung mga dati nating kinasanayan na ginagawa, yun ay pansanlibutang gawain. Praise God. Hallelujah. Yun ang nais ng ating Panginoon. Alisin natin to bilang isang Kristiyano sa atin. Lubusan na talikdan natin ang mga gawain na hindi nakakaaya sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Nalulugod ang Diyos kapag nakikita niya na ang gawain natin ay para sa Kanya. Amen. Praise God. Tulad niya ng napag-aralan nung nakaraang linggo, umiyak ang Diyos. Bakit umiyak? Sapagkat sa mga gawa ng bawat anak niyang Kristiyano na kumilala na patuloy na bumabalik sa gawain na hindi mabuti. Praise God. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Praise God. Hallelujah. Kung yung dati hindi pa tayo Kristiyano, ang pag-iisip natin ay pag-iisip ng sanlibutan, pag-iisip ng makamundo, ngunit nung tayo nabautismuhan, nagbago ang ating isipan. Ang lagi na lang natin
iniisip ay kung ano yung makakabuti at kung ano yung nakakaaya sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. At sabi niya dito, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Diba? Mababatid natin ang kalooban ng Diyos kung babaguhin natin kung ano yung nakasanayan natin, aalisin natin yung mga hindi mabubuting gawain natin nung tayo nasa sanlibutan pa, sapagkat kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbago, dapat may bago tayong pag-iisip at may bago tayong puso. Praise God, hallelujah. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Praise God. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ang magkaroon tayo ng bagong pag-iisip. Praise God. Sabi nga, di ba? Kailangan bilang isang Kristiyano, may bago tayong mindset. Yung dating isipan natin, unti-unting nababago. Ano yung pag-iisip natin na hindi nakakalugod sa Panginoon? Dapat ngayon ay ang isip, ang laman ng ating isip ay yung nakakalugod sa ating Panginoon. Bakit? Upang hindi tayo patuloy na magkasala sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga niya, praise God. Hallelujah. Paano nga ba natin mababago ang ating isipan at ang ating puso? Praise God. Hallelujah. Sa pamamagitan, sa anong paraan? Praise God. Hallelujah. Sa pag-iingat natin sa salita ng Diyos. Praise God. Ang Word of God ay hindi inilalagay lamang sa isang notebook, isinusulat at isinasantabi. Kailangan ang Word of God, pag ating narinig, isinulat natin, kailangan patuloy pagbulay-bulayan natin. Ano nga ba ang kahalagahan ng Word of God sa atin? Praise God. Hallelujah. Makibukas po tayo sa Santiago 1:22. Sabi po niya rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y inyong pakikinggan lamang, ngunit hindi isasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Praise God. Sabi dito, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag natin itabi. Huwag natin ilagay sa isang tabi lamang ang salita ng Diyos. Praise God. Kailangan laging nasa buhay natin ang salita ng Diyos. Praise God. Sabi nga, di ba? Ingatan natin ang salita ng Diyos, ilagay natin sa puso, wag lamang sa isip. Sapagkat kapag sa isip lang na natin ito nilagay, mabilis itong mawala. Ngunit kung sa ating puso, itatabi natin ang salita ng Diyos, anuman ang mangyaring sakuna, anuman ang mangyaring trahedya, andun ang salita ng Diyos. Praise God. Isang patunay na lamang po ng pagtitiwala sa Panginoon, yung panganganak ni Pastora. Diba? Napaka-miracle, laking miracle yung panganganak niya. Diba? Dahil alam natin na kapag iningatan natin ang salita ng Diyos, andun yung pag-iingat din natin sa pananampalataya. Andun din yung pag-iingat natin sa ating, kung paano tayo nag-ingat sa ating sarili, ganun din dapat natin pag-ingatan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. At sabi rito, huwag lamang daw tayong makikinig. Praise God, hallelujah. Kailangan kapag nakinig tayo ng Word of God, ilagay natin sa ating puso. Huwag lamang natin pakinggan sa ating tenga. Kailangan kung ano yung napag-aralan, lagi araw-araw yun ang nasa ating isip at puso. Praise God, hallelujah. Sa panahon ngayon, marami tayong dinaranas. Marami tayong mga pinagdaraanan kasi si Satan, lali siya talagang gumawa ng paraan, humanap ng way kung saan tayo papasukin, kung saan tayo mahina. Alam niya yan. Ngunit kung hawak natin, daladala natin ang salita ng Diyos, anuman ang gawin ng pakana ni Satan, hindi tayo niya mapapasok. Hindi niya tayo basta-basta maaagaw sa kamay ng Diyos. Praise God, hallelujah. Lalo na sa panahon ngayon, nabihira ka makakapakinig ng Word of God. Dahil kahit may Bible ka sa bahay, lagi lang nasa isang tabi, hindi mo binabasa. Praise God. Hallelujah. Ginagawang way ni Satan yung maging tamad tayo.
Lalo na sa panalangin, nagiging tamad din tayo. Praise God, yun yung way ni Satan. Na gumagawa siya ng paraan para tayo'y maagaw sa kamay ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa simpleng ano lang ang ating Panginoon, makinig tayo. At huwag natin isang tabi ang salita ng Diyos. Dahil sa araw-araw na ating pamumuhay, lagi nating nakakasagupa si Satan. Kung hindi natin pag-iingatan ang salita ng Diyos at hindi natin hahawakan sa ating puso at isip, matatalo tayo ng kaaway. Mabilis niya tayong mapapasok. Hanggang sa sasabihin mo na lang isang araw, ayoko na mag-church. Masarap ang mundong gawain. Ngunit isipin natin, kapatid, ang panandaliang kasiyahan ay mabilis lamang yan mawawala. Ngunit ang bigay ng Diyos na kasiyahan ay lifetime na sa ating buhay. Hindi yan mawawala. Hindi yan panandalian, panghabang buhay lamang yan, kapatid. Hindi yan mawaalis sa atin ang kasiyahan na bigay ng ating Panginoon. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan meron tayong mindset na bagong pag-iisip at bagong puso. Praise God. Hallelujah. Makibukas po tayo sa Juan 14:15. Paano nga ba natin susundin ang utos ng ating Panginoon? Bakit nga ba natin nasusunod ang utos ng ating Panginoon? Praise God. Kung iniibig ninyo ako, tataparin ninyo ang ating mga utos. Praise God. Sabi ng Panginoon sa 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Praise God. Hallelujah. Tunay nga ba na umiibig tayo sa ating Panginoon? Praise God. Kung tunay tayong umiibig sa ating Panginoon, ibig sabihin kung ano yung utos ng ating Panginoon, yun ang ating susundin. Huwag tayong sumuway sa utos ng ating Panginoon. Praise God. Diba? Sabi niya, kapag tumanggap ka ng bautismo, kailangan talikdan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kumbaga sa may nangyari, yung mga nangyari sa iyo noong nakaraang taon, huwag mo nang lingunin. Praise God, di ba? Dapat naka-focus ka na lang kung ano yung nasa harapan mo. Praise God, hallelujah. Kailangan sundin natin at tuparin natin ang utos ng ating Panginoon bilang pag-ibig natin sa Kanya. Praise God, hallelujah. Sapagkat ang Diyos, walang kapalit kung umibig sa atin, di ba? Ang tao, pag umibig sa isang tao, kailangan merong kapalit. Ngunit ang Diyos, pag umibig sa atin, walang kapalit. Wala siyang hinihingi. Amen. Praise God, hallelujah. Meron pang ibinibigay ang Diyos sa atin. Kung iibig tayo, tutupad tayo sa kanyang mga utos. Anong ibibigay niya sa atin? Buhay na walang hanggan. Praise God, hindi ka kayang bigyan ng buhay na walang hanggan ng ating kapatid. Hindi ka rin kayang bigyan ng buhay na walang hanggan ng ating kaibigan, ng ating asawa, ng ating magulang. Ang Diyos lamang ang makakapagbigay nun sa atin. Amen. Praise God, hallelujah. Kaya ang ating puso ay ituon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating ituon ang ating isip sa maraming bagay. Focus lang tayo sa Panginoon. Yun ang kailangan natin ngayon sapagkat si Satan ay patuloy na kumikilos. Patuloy siyang paikot-ikot upang nakawin ang ating pananampalataya. Amen. Praise God, hallelujah. Kaya nga patuloy tayong ibigay lang natin ang buo nating pagtitiwala, ang buo nating puso at pag-iisip sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sapagkat sa panahon ngayon, sa totoo lang, napakarami talagang dumarating na problema. Ngunit hindi natin itong masasabing problema sapagkat andiyan ng Diyos na patuloy na sinasamahan tayo upang ang lahat ng problemang ito ay mawala sa atin. Praise God. Kailangan lamang ang pag-iisip natin ay laging nakatuon sa ating Panginoon. Kailangan meron tayong bagong pag-iisip na akala natin isang problema ang isang bagay, yung pala isa itong kumbaga sa halimbawa na tumaya ka sa isang andun yung price. Yung pala ay para sa atin. Akala natin problema pero yung pala ay price natin yun na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, pag naglingkod tayo sa Panginoon, hindi mo masasabi na lagi kang masagana ang iyong buhay. Lagi kang masaya. Wala kang mararanasan problema. Pag naglingkod ka sa Diyos, lahat yan, raranasan mong problema,
kakapusan sa pera, kalungkutan. Ngunit bilang isang Kristiyano na totoong tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, dumating man yan sa ating lahat, hindi mo mararamdaman na yan ay isang problema. Sapagkat lagi pa rin masaya ang iyong puso. Amen. Praise God. Hindi mo mararamdaman na lahat ng iyong pinagdaanan mo. Bakit? Sapagkat andun yung puso at isip mo nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Kaya mga kapatid, ang maiiwan ko lang po sa umagang ito ay magbago tayo ng pag-iisip at ng puso. Amen. Ano man yung mga bagay na ating nakasanayan nung panahon na hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo, ay alisin na natin. Amen. At ang lagi lang nating i-focus ang ating puso at isip ay sa Panginoon lamang. Praise God. Naway napagpala po tayong lahat sa umagang ito. Naanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Praise God. Hallelujah.